Yo, what's up mga kaibigan? Nali na tayo magkwentuhan. Kahapon nga ay sinabi na mismo ni Jimmy Butler na hindi siya masaya sa Miami Heat at ayon kay Champs ng ESPN ay humingi na nga daw ito ng trade kay Pat Riley. Few days ago ay sinabi ni Pat Riley na hindi nila ititrade si Butler. Well, sumagot nga si Butler sa pamamagitan ng hindi paglalaro ng todo. Sa dalawang laro kung saan mahigit 50 minutes ang kanyang nilaro ay 11 shots combined lamang ang kanyang inattempt. Well, below nga yan sa nakasanayan natin sa kanya. Kung magmamatigas nga si Jimmy Butler ay magmamatigas din si Pat Riley at ng Miami Heat. Kung patuloy na ba sadyang magkakalat si Butler ay ibabangko siya ng Miami Heat at ang resulta nito ay babagsak ang kanyang value at mahihirapan siya na makakuha ng gusto niyang kontrata sa off-season kapag nag-opt-out siya sa kanyang contract ngayon at tiyak na hindi na matatapatan ang natitirang 1-year 52 million player option niya. So patigasan lang nga ito mga kaibigan. Kanina ay inanunsyo din nga na sinuspend na ng Miami Heat si Jimmy Butler ng 7 games without pay dahil sa unprofessional moves na ginagawa nito at ginawa na din nga maliwanag ng Heat na ititrade na nila ito. Sa pagsuspend kay Butler ay makakaiwas din nga ito sa injury habang naghahanap sila ng katrade mga kaibigan. Ang nawala kay Butler ay mahigit 3 million sa 7 games na ito. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Anthony Edwards matapos na matanggap ang 118-115 loss laban sa Boston Celtics kung saan gumawa si Jason Tatum ng 33 points, 8 rebounds, 9 assists and 3 steals at 26 points din si Derrick White. Ayon kay Charles Barkley ay sa palagay niya nga daw ay humina si Anthony Edwards ngayon dahil panay 3 points na ito at hindi na siya kasing agresibo tulad ng noon. Naging outside shooter na nga daw ito. Kailangan niya umano na maging mas mabuting leader. Well, si Edwards ay binigyan nga ni Tatum ng almost 30-point triple-double at nagtala lang siya ng 15 points, 4 rebounds and 6 assists on 5 of 16 shooting sa field at 2 of 9 shooting sa 3-point line. The game before that ay binigyan din nga siya ni SGA ng 40 points at nagtala lang din siya ng 20 points sa game na yon. Last season nga ay halos same level lang siya kina Tatum at SGA. Subalit ngayon ay hindi nga ako tiyak kung deserving pa ba siya na maging parte ng All-Star Game. Ganun nga kalaki ang agwat sa kanya ng iba pang young stars sa liga at posibleng tama si Charles Barkley. The last 3 seasons ay consistent na 19 shots per game ang average ni Ant-Man. Subalit sa 19 shots na yan ngayong season, 10 dito nagagaling sa 3 points. More than half nga yan mga kaibigan kumpara sa 6 lang sa nakaraang season. Ang dating 6 free throw attempts per game niya ay bumagsak na din nga sa 3 attempts per game. Resulta na nga ito ng bihira na pag-atake niya sa pinta. Bumagsak ang kanyang points per game at field goal percentage at nawala nga yung mga pull-up mid-range niya at mas nag-focus na siya sa 3 points ngayon. Well, iwas injury nga ito, ganun pa man the stats don't lie. Bumagsak ang kanyang numero at labas-pasok nga sa top 10 ng West ang Minnesota Timberwolves ngayon. At hindi nga siya nagiging efficient. Isang bagay na napaka-importante sa kanya lalo na't hindi niya pa nagagawa na maging tulad nila Tatum, Luka at SGA na magkaroon man ng off-shooting night ay kayang bumawi sa ibang kategory. Ano ba ang masasabi niyo tungkol dito?